Saka sila Takeru, yan, sila Boss Mike. Dati kalaban ko sila. Pero nung nagrepent ako, ayan, naging tropa na kami ni Tol Bungo. Buti nga hindi ko nadali si Bungo nun sa copyright. Nadalawahan ko siya nun eh. Kasi talagang visit ako kay Bungo noon. Pero ngayon, okay na kami. Dati talaga kinaka-copyright ko siya. Ginagamit niya yung video ko para reactionan. Ang galing ko mag-copyright eh. Kinaka-copyright ko siya. Dalawa kagad pumasok. Ngayon, doon sa pangatlo, mga ibang video, inano niya na, tinago niya na. Nadali ko siya noon dalawa. Ano talaga kasi, matindi po labanan namin noon. Game over na yan. Clash Royale. Agnes Go Jar Channel. Ayun. Si Lucifer nagkatawang tao. Saan yun ni Kulaong? Ang pangit naman ni Lucifer pala, no? Ate Amboy. Ayan. Love you sis John. Excited tayo makulong ulit si Kulaong. Ate Michelle, mag-ready na si Alex ng script niya para ipaglaban yung kababata niyang kabayo. Oo nga, no? Kababata pa naman niya yun. Naglalabro daw sila nakahubo. Miss K. Si Mangusin, utang ko kanina, 45K sa casino. Babayaran daw sa linggo, 50K mula sa palipad. Kaya siguro sinasabi niya na kumikita siya 50K to 60K isang araw sa YouTube. Putya. Ano yung, daig pa niya daig pa niya yung, ano pangalan nito? Si Kong TV. Okay, Swab, ayun, Swabe o Swab, ayan, hello po. From Taiwan. Mama Chups, pag nilabasan bukas si Norman, 100% headline na naman yan sa media. Oo, kaya nga nagdadalawa isip nga ako, ano ba ilalive ko? Hearing ng impeachment ni Sara o kay Kulaong? Kasama si Kulaong daw, check natin. Tignan nga natin kung talagang kasama ni Kulaong yan. Baka pinaluwas si Alex para mautangan. Walang bagong post eh. Wala namang bagong post na kasama si Kulaong. Walang bagong post. Kuya Erwin, tanong lang po, worth it po ba ang pagtatalon pagtatalon-talo nyo sa ganyang tao? Anong pagtatalon-talo? Bukas din ba yon, Mama Chups? Alin yung bukas din ba yon? Ayan. Ito, puntahan na muna natin tong isa pang video dito ni Jam. Ayan Ay, pasintabi po sa mga mga may ayaw kay Jam ito po aking ipe-play kasi re-reactionan lang natin. Ako ang aking lang dito kay Jam is anti-Kulaong siya. Doon lang po, wala po ako ibang dito kay Jam kundi dahil anti-Kulaong siya. Ayan. Kaya ito, maganda to. Nasoplak na naman ni Jam kasi si Jam may negosyo, si Kulaong wala. Yan. So, ibig sabihin po nun, bukod po sa pagsukumpuni po ng mga sasakyan, meron po akong mga other unit. At dito po sa taas naman yung isang resto, yung Saladman. Total, sa salad siya nahuli, tamang-tama, meron ditong outpost. Kain siya ng salad dito sa Gift Cafe, ayun lang po yung outpost ng PNP. Ako hindi po. Ito po, 2019, ito na po yung aking negosyo. 2019, ito po yung room ng Saladman sa upper naman. At meron po itong branch po, yung salad po na to sa Lagro, near at Fairview. Dito po yung original main building po ng Saladman Cafe. Pwede niyo po siyang ma-detect, pwede niyo po siyang ma-identify ma-search po sa FB. Ayan, pwede po kayong mag-order ng salad.
Total, ang number one menu po namin ay salad. Ito po, ang mga menu po namin, total di lang naman, mainam, malapit-lapit dito kasi may PNP sa tabi ko eh. Ayan. So, ito po yung aming menu. Pinakikita. Yan po ang menu po ng aming menu. Ito po, mga salad po yan. Baka dito na siya matuluyan. Joke. Salad ano, baka dito na siya matuluyan. At hindi lang natin sure kung siya ba'y may kasosyo dito o solo lang ba niya to. Di natin sure kung ano ba ang istorya niyang cafe niya na yan. Pero ito kasi hindi pa natin talaga alam kung kanya talaga. Diba? Wala pang kasiguraduhan kung kanya talaga. Ang sabi nga dito ni Food Genius, Pastor Jam ibinida ang negosyong kape kay Norman Mangusin. Kasi nga nung nakaraan pinapakita ni Pastor Jam yung siya'y nagme-mekaniko. Naggagawa siya ng mga Ford EcoSport. Nagtitinda siya ng mga pyesa, mga brand new, mga surplus. Tapos parang nagtotono din siya, nagre-remap ng mga Ford EcoSport. Ngayon, itong si Kulaong kasi, meron tong inangkin noon. Ewan ko lang kung natatandaan nyo yun yung ito, naalala ko lang. Okay, sige. Ay, ewan ko kung nandito ba yun kasi ba't wala? Meron niya na iniyabang si Kulaong na Cafe Francois. At sabi nga ni Kulaong, kanya daw 'yon. Kanya daw 'yon. Wala na, hindi ko na makita. Ala na dito kasi nagsara na rin 'yun eh. Di ko alam kung ito yun eh. Baka mamaya hindi naman ito yun. Okay. Tignan ko nga. Copy, place, people. Ewan ko kung ito yun eh. Baka mamaya pakita ko tapos hindi naman pala to. Ay, oo, ito nga, ito. Nakita ko na si Kulaong eh. Ito nga. Ayan nakalagay dito, Visit Cafe Francois. At welcome home, Francis Leo Marcos. Nakalagay, FLM's Dream, 1 cafe latte, 1 shot of cognac, tapos Chili Tita's Best Cappuccino at 1 shot of bourbon. Free photo op and autograph with FLM. December 29, December 25, ayan, December 27. December 26, ayan, mga ano pala noon, no? Ito yun. Tama pala. Ito yung Cafe Francois na yan. At ito, alam ko ngayon sarado na to eh. Kasi katulad niyan, ang huling post nila February 28, 2024 pa. Alam ko nagsara na to. Ito pinagmayabang to ni Kulaong na kanya. Pero, sa supporter niya to, si Chili Tita. Ang alam ko talaga, napakayaman daw po nun sa Cebu. Kasi nung umalis na po kami,
nung umalis na kami kay Kulaong, may mga nagchat-chat sa akin, "Oh, Mac, merong bagong ano si ano, si may bagong ano, may bagong mami si ano, si Kulaong. May bagong ano na mayaman, taga Cebu." Eh talaga napakayaman po. Kasi napuntahan ko yung pwesto na hindi ko napuntahan yung pwesto, yung Robinson. Nung 2022 napuntahan ko yung Robinson na pinagtayuan nito eh, sa mall yan eh. Kung di ako nagkakamali, Robinson yung mall na yon. Sa may paglabas lang yun ng airport ng Cebu. Nung kasing 2022, nangampanya kami sa Cebu. Sumama ako sa parang motorcade ni Yorme sa Cebu. Ngayon, yung hotel namin malapit diyan sa Cafe Francois na yan. Pero wala pang Cafe Francois noon. Nagpunta kami doon sa mall para doon kami kumain ni Joy. Doon kami kumain, ano, tanghalian, hapunan, kasi malapit nga lang sa mall na yun yung hotel namin. Kaya doon na lang kami kumakain. Kaya naano ko yan, naalala ko na etong pwesto na ito, etong pwesto ng Cafe Francois sa mall na yon. Naano ko na ano ko na yan, yung naisip ko na napuntahan ko na. At hindi nga po ito nagtagal. Na ano rin, na tawag dito, nagsara din dahil nga po kay Kulaong din siguro. Kasi jinx si Kulaong eh. Lahat ng madikit dyan na tao bumabagsak eh. Lahat ng maanong tao diyan, wala talaga, hindi talaga umaangat. Dahil nga po, etong si Kulaong ay malas po sa buhay. Pag dumikit ka kay Kulaong, para mo nang sinabi na ano ka, na gusto mo nang mamatay. Parang kay Alex Pabella, kasi si Alex Pabella walang problema, maganda buhay, mayaman, maraming gasolinahan. May mga magaganda sasakyan. Wala siyang iniisip na problema eh. Kaya ang sabi ni Alex Pabella, I want problem. I want problem. Ayun, kaya nakipagtropa siya kay Kulaong. Most hated tao na itong si Kulaong. Tama, Ate Bilagman. Di ba? I want problem. Di ba merong meme na ganon? Yun. Kaya dito, sakto, ang cute ni Pastor Jam dito. Ay, shoutout kay Pastor Jam kasi kahit papaano hindi niya ako nakalimutan. Ako yung isa sa mga nag-ano sa kanya, nagturo na mag-YouTube noon. Gumawa ng channel niya, kung paano gumawa. At may mga interview ko rito sa kanya eh. Pero makikita nyo na lang dyan yun. May mga interview ko dyan sa kanya. Itong si Pastor Jam, ito nga yung kulang kay Kulaong. Lagi niya sinasabi, meron akong negosyo, marami akong ari-arian, marami akong tauhan. Pero never nating nakita na nag-flex ng negosyo si Kulaong. Si Jam, una niyang pinlex yung kanyang paggawa ng mga sasakyan, pag may mekaniko. Pangalawa to. Pangalawa to. Kaya kumbaga para sa atin, sa akin palagay, etong si Pastor Jam, lumalaban ng patas ngayon. Kung meron man siyang mga sinasabi nga, na sinasabing na agrabyado noong nakaraan, sinasabi naman niya, di ba, na nakatanggap siya o kung meron man nga daw siyang nagawang mali, demanda daw siya, kasuhan daw siya, di ba, haharapin niya naman. Kung meron man siyang mga nakaraan na hindi maganda, at least ngayon nakikita natin, ibang Pastor Jam na to. Saka noon alam ko paano ba nangyari noon. Nagbitiw to sa simbahan, yung una niyang simbahan na kinaaniba. Nagbitiw siya doon para hindi lang mabash yung simbahan na kanyang kinaaniba noon. Ngayon, nagpapastor ulit siya.
Nakikita ko naman doon sa mga post niya, nagpapastor ulit siya. May kasama siya sa business niya pero meron siyang Grab. Mechanic pa siya and may school sila. Di ba? Kape Francois daw, sabi ni Kulaong, Anton Gordetsky. Masipag pa yang si Jam, dami niyang racket. Oo nga, oo nga. Kaya hindi nakataka-taka, nakapagpagawa ng bahay ng magulang niya, tapos nakabili ng kalabaw, 'di ba? May kasosyo daw, Maki, Ate Iloy. Ate Amboy Wali, yes po, worth every minute of it para mabawasan ng mga biktima ng budol scammers like Kulaong. Ate Iloy, hirap maging chismosa kahit naka-duty ako, napapabalik. Buset! Salad pang asar, Ate BMB Katrina Lab. Ate Agnes, bukas na ba yan, Makmak? Sana nga po, talaga bukas na po. Yung matinding delubyo sa buhay ni Kulaong. Ate Iloy, ako nagugustuhan ko na si Jam compared naman sa kuya niya. Tama. Tama naman yun. Pang-asar, Ate Katrina Lab. Ate Bergie. Erwin, I think it's worth the time para sa awareness ng ibang nabubudol ng taong yan. Yung tanong kung worth it ba? Okay. Magkakaroon ba ng banda bukas? Bawal na yata. Bawal na banda ron. John Vincent, Boss Mac, hindi ko papaniwalaan yan si Jam as long na i-condemn niya at sabihin niya na mali pinagagagawa ni Norman at binigay niya ang mga needed info. Kinokondena niya nga di ba? At sinosoplak niya na yung kapatid niya. Sinosoplak niya na yung kapatid niya. Kaya paniwalaan mo na, John Vincent, kasi sinosoplak na nga niya yung kapatid niya. Lahat nga ng mga kasinungalingan ni Kulaong sinosoplak niya na ngayon, dun sa yung sabihin niya na mali pinagagagawa ni Norma, nagawa niya na yon. Yung bigay yung mga needed info, anong info ang alam ni Jam? Yun ang tanong. Anong info ang ibibigay ni Jam? Baka nakikinegosyo din yan parang kuya niya. May kasosyo daw po. Buti na lang nasa tamang landas si Pastor Jam. Oo. Okay, si John Vincent ulit Boss Mac, yan si Jam, dapat pagdaanan niya yan kasi hindi niya pa sinasabi ang totoo. Pahapyaw lang na dapat mula sa bibig niya, condemn niya si Norman at sabihin ng totoo. Sinasabi niya nga yung totoo. Pero kung ang gusto mong mangyari ay patungkol dun sa kung Marcos si Kulaong o hindi, wala siyang hindi siya yung tamang tao diyan. Kasi hindi pa buhay si Jam nung pinanganak si Kulaong. Ate Iloy, in fairness, very responsible pa siya kahit yung ibang pamangkin niya sa kanya din nakatira. Tama. Okay, Ate Iloy, ang ayoko ko lang kay Jam yung mararamdaman sa kanya na pinagtatakpan pa rin niya si Manguten. Merong part, napapansin ko rin yun. Siyempre, hindi maiiwasan kapatid di ba? Pero yung pagsoplak yung pagsoplak ni Jam kay Kulaong sa mga ilang kasinungalingan ni Kulaong, para sa akin okay na ako dun Hindi na kailangan ni Jam na aminin na hindi Marcos si Kulaong, na nagsisinungalingan nanang niya. Hindi na kailangan yun. Kontento na ako dito sa paglabas pa lang ni Kulaong. Okay na ako dyan. Kuya Edison, nadikit kay Kulaong, minalas din, nagsara. Oo nga po. Maria Teresa Conbawa, hello po. Ate Jonah, nandyan pa rin. Okay, Maria Teresa, what's up ka, hombre? Ate Iloy, buset siya pa ang naghahanap ng problema. Lastik. I want problem. Ate Bergie, maniwala na walang problem. Abnormal ang walang problema. May problema, Ate Bergie. Walang walker. Ate Maria Teresa, arigato for skipping my comment. Iniskip ko po ba yung comment nyo? Ate May Noble, dumikit kay Kulaong kaya nagsara at nalugi yung Kape Francois, sayang. Grace Barton, itsura ni Kulaong, malas na talaga. Ikaw ba naman magkaroon ng mukha na ganyan? Di ka pa ba malas? Mukhang maligno.
Ate Katrina Lab, itatry ko po gumising ng maaga. Okay, Kuya Erwin, maglagay sa menu ng salad, sisikat yan, warrant salad. Ate, Ate Mini Wong Vlog, ang gusto, yun nga rin yung ano, tingin ko na lamang ni Jam kay Kulaong, mapagmahal sa magulang si Jam. Noon may feeding program siya sa mga less fortunate children. Di ba? Ate Maria Teresa, Mangusin versus Mangusin, bring it on now. Ayun. Scorpion Boy, shoutout mga taga UAE, Abu Dhabi. Ayun. Palike lang po ng ating video. Palike lang po. Ilan na ba like natin? Diyos ko day, 100 pa lang. Ano ba yan? Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nyo? Para mag-like kayo, i-flash ko pa to. I-flash ko pa yan para lang mag-like kayo. Pag hindi kayo nag-like, magiging ganyan ang mukha nyo bukas. Paggising nyo mamayang umaga, ganyan na mukha nyo. Payag ba kayo? Hindi kayo mag-like, ganyan mukha nyo. Kung ayaw nyo ng ganyan, baka ganito mukha nyo bukas ng umaga. Ayaw nyo pa rin mag-like, baka ganito mukha nyo, pagising nyo. Pero pag magla-like kayo, ganyan ang itsura nyo bukas ng umaga. Fresh na fresh. Fresh na fresh. At mukhang walang stress. Mukhang walang problema. Yan ang magiging mukha nyo. Pero pag hindi kayo nag-like, ganito magiging mukha nyo. O kaya ganito. Okay ba sa inyo yan? Hindi kayo magla-like, ganyan ang mukha nyo. Bahala kayo, Naku, 12 lang yung nakumbinsi ko. Inalis pa nung isa. 111 na lang, 112 na yan kanina. Ay, nag-like ka na, wag mo lang ulitin. Okay na yun, balik mo na yung like mo. Yung pumindot ulit kanina. Anak ng teteng. Nawala pa yung isang like ko, binawasan pa. Ano ba yan? 113 na. Mag-like na po kayo, bahala kayo. Pag naging kamukha kayo ni Kulaong, huwag kayong magko-comment dito. Kalisin mo yung sumpa ng mukha ni Kulaong. Yun o. Nakalike na si Ate Grace Borton. Ay, kung pasintabi po, Ate Bergie, pasensya na ha. Okay, hindi naman yata bisugo yung kinakain mo, ate, kaya yung mukhang bisugo eh. Ate Katrina Love, mag-twerk ka daw para mag-like yung iba. Ay, gusto niyo ba mag-crop top pa ako para lang mag-like kayo? Matutuwa si Ate Michelle. Ate Angie PM, hello po, invaders, B-ball, okay yan ha? Pwedeng panakot sa daga. Ate Angie PM, nag-like ka na ba? Tawa ka ng tawa. Anton Gorodetsky, parang dark side ng buwan, ang daming butas. Ate Miniwong Vlogs, nagstay away quietly ako kasi blinak ako niya. Nagselos yata kasi yung GF taga Dubai. Okay po. Piripenix, ayan, I feel happy for Jam because he was able to prove his worth to his family despite of his reason to air is to attest na sinungaling si Kulaong. Stick na lang siya doon to keep his integrity. Fritz Wieland, ayoko maging kamukha ni Norman, kaya nag-like agad kung pagpasok. Kyle Juni, ayun, hello po Kuya Erwin, magtanong lang, bakit timing paglabas ni Jam habang palaylo muna si MG? Hindi po timing yun. Ang nangyari, pinahiya ni Kulaong yung nanang at tatang nila, kaya lumabas si Jam. Banji Gallegos, ay grabe ka naman, Sir Mac. Bahala po kayo kung ayaw nyo mag-like. Ganyan talaga magiging mukha nyo. Jo, nakalike na Sir Mac. Thank you po. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.